Magandang gabi po mga kalapatids, mga kakwento, mga followers natin sa Facebook and mga subscribers natin sa YouTube. Tonight po, meron po akong isi-share sa inyo. Dalawang bagay po yung isi-share ko. Una, yung pong ating natanggap po na balita kanina lang, galing po sa isa natin po na kalapatid. Ang kalapatid po na tinutukoy ko ay walang iba kundi si Kuya Hill Pascual ng Nueva Vizcaya. Ayan. So nakakatuwa po yung kanyang pong balita sa atin kasi nga po yung katatapos po na karera ng Region 2 ba ito? Itong Nueva Vizcaya na kung saan ay sinabayan din ng ibang rehiyon, yung Javier Leyte race po. Meron po siyang napawi na tatlong finisher ng Javier Leyte. Tatlong ibon po ang napauwi niya. Ano po ang nakakatuwa dito? Ang nakakatuwa po dito, yung tatlong ibon po na to ay magkakapatid. Iisa po ang tatay at nanay, iisa ang dam at saka isa ang sire nila. Nakakabilib po. Maliban pa po doon, si Sir Hill po ay wala po talagang panahon din sa ibon tulad ko. Si Sir Hill po ay busy sa kanyang hanap buhay. At ang tumatayo po na kanyang loft manager ay walang iba kundi ang kanyang misis, si Ma'am Maricel. Ito po kinikwento ko sa inyo to inspire and especially sa mga katulad po namin ni Sir Hill, ni Kuya Hill na wala po talagang time sa pag-aalaga ng ibon. Pero meron pa rin po palang hope, meron pa rin magandang kakainatnan, despite yung hindi mo nga maasikaso ang inyong mga ibon. So yun na nga po, ang Javier Leyte hanggang dun sa loob po ni Kuya Hill ay umaabot po ng kulang-kulang 700 kilometers. Tama po yung narinig niyo, not 500, not 600, but 700 kilometers. Straight distance po kasi yan, nasa 670 straight distance. And we know for a fact po na ang karera ng kalapati o ang paglipad ng kalapati ay hindi naman po dire-diretso. Yan po ay namamaybay sa tabi ng dagat, umiikot, lumiliko-liko. So tingin ko po yung ibinahe, inilipad ng mga kalapati ni Kuya Hill ay nasa 700 plus kilometers. Ayan. Congratulations po Kuya Hill sa inyo pong napakalaki at nakakabilib na accomplishment. Isang newbie, first time nagkarera ng kalapati, naglipad ng tatlong magkakapatid na ibon, lahat ng kanyang inilipad na tatlong ibon na ito ay nakapagtapos ng Javier Leyte. Saludo po sa inyo Kuya Hill. Ano po ba ang connection nung kwento ni Kuya Hill sa akin? Bakit ko po ikinikwento sa inyo? May i-share po ako sa inyo dito na video. I-insert ko, ipapasok ko dito para maintindihan niyo yung connection nung kanyang tatlong ibon sa akin. Randy, ito po yung mga magulang ng tatlong nag-Javier Leyte na finisher. Ito po yung breeder na nakuha ko po sa inyo. Yan po, yung babae po at lalaki na yan po yung unang breeder po na inacquire ko po sa inyo. Nanganak po yan ng tatlong Javier Leyte finisher. Ay, good morning po, ma'am, sir. Ito po yung kwan. Ibon. Ito yung pares. Dali po. Ito po. Tingnan nyo maigi yan. Yung mata na lang. Sa lahat ng kak dito sa loft ko, ito ang pinakamapula ang mata. Itong ibon na to. Ayan. Ito po. Ito yung pares niya. Ito mismo yung full sister ng third overall Smash. Third overall champion ng Smash. The reason bakit nasa love ko sila.
So parehas sila ng katawan, nagkaka ano sila. Parehas sila na bilugan. Ito pear shape ito. Itong ibon na to, pear shape. Parang peras. Ayan. Ito naman po ang mata niya, ayan. Crystal. Ito yung paborito nila na mata, yung purple eye. Paboritong mata ni Manigo. Mata ni Jong Bengko. Itong mata po ang gusto nila. Sa madaling salita po, ang tatlong ibon na yon ay anak po ng breeders o pair of breeders na kinuha niya po sa akin. Way back March 2023, kumontak po sa akin si Ma'am Maricel, yung kanyang kabiyak, para po bumili ng isang pair of breeder mula po sa inyong lingkod. At during that time po, meron po akong isang pares na inirekomenda po sa kanila at malugod naman po nila na tinanggap at wala po silang anumang pagdududa na naiwala sila sa akin sa kakayanan po natin na pumili ng breeder. At yun na nga po ay naging successful po yung unang lipad ni Kuya Hill. Nakakabilib dahil isa pong napakalaking tagumpay na matatawag ang makapagtapos ng ganong kalayong karera. Nanliliit nga po ako kasi po ang aking ibon dito na pinagmamalaki si Gamora at ang ilang ibon po natin ay 600 kilometers lang po ang tinapos. At naging ano po ako doon sa tinapos po ni Kuya Hill, dahil ang kanyang tinapos ay 700 kilometers. But just the same po, masaya po tayo kay Kuya Hill at sana po patuloy niya po na makamit pa yung mga tagumpay gamit yung mga breeders na kinuha niya sa atin. So shout out po Kuya Hill and Ma'am Maricel Pascual. Now, ang ikalawang punto ko po, mamadaliin ko rin lang dahil ito po ay gusto ko ma-post sa Facebook kasi limited ang time. Ako po ay may i-share sa inyo ng mga ibon na personal breeders ko po ito. Hindi ko po binebenta dati. Andun lang po sa aking breeders loft. Ito po ay puro hen. Mga proven breeders ko po ito. Bakit ko po gustong i-share? Simply because po, marami po kaming kailangan na pag-ipunan ng pinansyal para po sa aming karera ngayon sa Matnog at possible Kalbayog. So, meron po ako ding at least 6 o 7 hen breeders po na willing i-share sa mga seryosong nag-iibon. Hindi po siya cheap, hindi po siya mura dahil po ang mga ibon na ito ay may mga napatunayan na ang mga anak nila, ang mga apo nila may napatunayan na. So para sa lahat po ng gustong sumubok tulad ni Kuya Hill na naniwala po sa atin, pwede nyo po akong subukan ng mga ibon na ito. You can contact me po sa aking cellphone number o sa aking messenger kung seryoso po kayong nag-iibon. So ipapakita ko po sa inyo isa-isa yung mga ibon po na ito. Wala po sana akong plano na i-out ang mga ibon na ito. Ito po ay isang imbrick. Ang ibon po na ito at ang kanyang dalawang kapatid na babae, kapatid niya po sa tatay ay nag-produce po ng pareha na first overall champion and multiple lap champions. Ito naman po ay isang Biberman, proven line po ito. Ito po ay galing mismo kay Bro Armand Carino ng Nueva Ecija at nabili niya po ito sa isang sikat na nagkakalapati sa Nueva Ecija. Ito naman po ay isang De Bruxelles. Direct po ito mula kay kumulot lang yung buhok niya. Mula po mismo kay Idol Rumi Liwag. Ang anak po nito ay nakaabot po ng second lap ng ESM OLR. Maliban po doon, ang kapatid po nito ay nag-champion sa Thailand OLR. So dahil po kailangan namin para sa aming karera, willing po akong i-out ang napakagandang hen na ito. Ito naman po ang aking pinagmamalaki na si 300H. Mismong si 300H po ito. Producer po ito ng 2 champion. Pati po ang apo niya ay nag-champion na rin po sa Manila sa isang karera po doon sa NHPC. Ang kanyang isang apo po doon ay currently pang 150 place na po sa Derby among thousands of pigeons at naging 4th overall champion sa isang karera doon o fan race. Ayan, so multiple polling champion po ang kanyang anak doon, ang kanyang apo sa Manila. At ang kanyang anak naman dito sa La Union ay si Mau 37 at si Mau 38. Parehas po na overall champion. Si Mau 37 ay isang first overall champion.
Ito po ay line ng mga Batanes champion, ang ibon na ito. Hindi po ito cheap, but kung seryoso kayo mag-ibon, willing po ako na i-out sa inyo ito. Ito rin po, napakagandang ibon. Ito po ang aking isang foundation dito. Ito po ay C2B, golden pair ni Master Jericho Chingso. Ito po yung kanyang tinimpla na tandem nila ni Sir Benito Goque. So ito po ay direct galing kay Jericho Chingso. May anak din po ito sa Manila na currently ay complete clocking po sa NHPC. Sayang lang po yung isang anak din ito na napakaganda po ng performance kaso nagkaroon po ng pilay sa paa. Ayan, so napakaganda po ng performance ng ibon na ito sa Manila. Ng anak ng ibon na ito sa Manila. Another one po na pwede kong i-offer sa inyo. Ito po ay napaka-special na ibon. Ang nanay po nito ay si Migara. Ang kapatid po ng ibon na ito ngayon ay currently 4th overall. Only 4 birds left as live bird. 4 na lang po sila na live bird sa Battle of the Champions La Union. Ito po ang line ni Sir Kenji. Ang line ng kanyang mga New Witbuick, Battenberg. Ito po yung mga line ng ibon na nag-champion po ng 1,200 kilometers sa International Barcelona. So, ang tatay naman po ng ibon na to ay galing direct kay Idol Ed Yap, yung kanyang sikat na Euro Diamond. Willing din po ako na i-share sa inyo ang isa pong napakagandang ibon na galing mismo ko sa ating idol na si Sir Willie Ang. Ito po ay isang Dan na may cross na Louis Chu. Ito po ay Fun Race Champion. Fun Race Champion po ito, 4 laps Fun Race Champion. 3 beses po siyang nag-lap champion at isang beses na nag-third place sa isang lap. And last but not the least po, hindi naman po natin matatawaran ang ibon na to. Pagdating po sa performance, lalo na sa La Union, sa mga laro ng 120 days o yung mga super young bird, at the age of 3 to 4 months. At ang isa pa pong kapitapitagan na panalo ng line na ito, pansinin nyo po, at ano na po siya, tri-bar na. Dahil ito po ay triple inbreed na Coulson. Naka triple inbreed po ito sa Solo, Mindoro, Clocker and first overall champion. Pangasinan to Mindoro o Mindoro to Pangasinan. Ang kadugo po ng mga ibon na to ay ang mga back-to-back champions ng Coulson ni Ayan Fernandez at ng iba pang mga sikat na nagkakalapati dito sa La Union. So yun lang po mga kalapatids, kung gusto nyo po akong matulungan at gusto nyo rin po tulungan ang inyong loft na umasenso, pwede nyo po akong kontakin sa mga ibon na aking present. Hindi ko po yan ipipilit sa inyo. Ulitin ko po, the price of the birds are not cheap dahil po ang mga ibon na yan ay meron pong mga kapitapitagan na performance mula sa kanilang anak, apo at sa kanilang mga close relatives. Ayun, so maraming salamat mga kalapatids. Muli po ang aking pasasalamat sa lahat ng nagtitiwala po kay Kuya Ranz. Rest assured po na lahat po ng ating mga sinishare sa inyo na kaalaman ay galing sa aking experience at ang aking namang mga sinishare sa inyo ng mga alagang ibon ay hindi ko po kayo ipapahiya dahil yan po ay mga personal ko na napili, personal breeders ko po yan. I selected those birds, I scouted those birds based on the character na gusto ko sa isang ibon. So maraming salamat, happy flying po sa inyong lahat.